Ang 30 metro paninda, 3 metro lang bayad? Ayaw pumirma? Hayaan ng mabulok. Noong na-avalanche. 30 milyon halaga ng bulaklak ng yelo ng buong barangay. Na-stranded sa tuktok. Nagmakaawa si tatay kay Boss SY. Pero tumawa lang, sira raw. Ang cable car, kaya hindi makababa. Pero yung cable car sa likod niya. Ang control panel, pero buhay ang birding ilaw. Boss SY. Isang biyahe lang ng cable car. Itong mga bulaklak ng yelo ay ang buong. Taon naming ikabubuhay. Kahit magkano pang cable car fee, babayaran namin. Kapitan Song, hindi kami ayaw tumulong, siya talaga. Sira. Buhay ang ilaw. Nakita ko ang mga kahon. Na pamilya ni Faye na pababa ng bundok. Sira raw, sira. Ayo pa ang magtuturo. Sa pamilya SY, kung paano mapaandar ng cable car, Ikaw. huwag kang gumawa ng eksena. Tuluyan ng gumuho ang daan pababa ng bundok. Ang cable car na lang ang tanging daan pababa. Huwag mong sayangin itong huling pagkakataon dahil sa init ng ulo mo. Xiaoji, itong bulkang yelo, 3 oras na. Mula nang anihin. Kapag pinatagal pa, mawawalan na ng bisa ang gamot. Ang kontrata sa Metro Medicina Corporation ay nakakahalaga ng 30 milyon. Kapag naudlot, walang makakabayad ng danyos. Matandang Song, alam kong hindi ninyo kayang magbayad ng danyos. Kaya nga binibigyan ko kayo ng paan para mabuhay. Kasulatan ng pagsasalin ng ari-arian? Anong ibig mong sabihin? Flower plantation, water rights, homestay land. Ibenta lahat sa 3 metro. Gagana na ngayon. 3 milyon. Ang order na ito pa lang ng bulkang yelo ay 30 milyon na. Shenwan Kiao, sinasamantala mo ang kalamidad para pagnakawan kami. 30 milyon? Magiging 30 milyon lang, yan kung naihatid pababa. Kung hindi, tambak lang, yan ang sirang ugat na nabubulok. Kapitan, bumababa na ang potency level. 9 na oras na lang ang natitira. Lampas dyan, bagsak na kontrata. Laosong, pirma mo na, bukas na cable car. Ako na rin ang sasalo ng kargamentong to. May maiuwi pa kayong 3 milyon. Kapitan, huwag mong pirmahan. Bundok, yan ang mga ninuno natin. Kung di pumirma, mabubulok lahat. Saan tayo kukuha ng kambayad? Ni hindi pa nga tapos ang utang ko sa bangko. Inaasahan ko ang kargamento ito para makaahon tayo ngayong taon. Di ko kayang ibenta ang bundok. Pero, na malugmok ang buong baryo. Pirmahan mo na. Huwag mo akong subukan bawiin pa, yang 3 milyon. Tito Song, wag. Ayina, kung hindi ko ito pipirmahan, anong gagawin ko sa kanila? Ganyan nga, Laosong. Ang marunong umintindi sa sitwasyon ay tunay na bayani. Pagkapirma mo, nasa account mo na agad ang 3 milyon. Bawal pumirma. Xiao Yan? Itay, tayo dyan. Xiao Yan, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ito kayang pakialaman. Ikaw lang lumuhod, kaya obligasyon ko na itong pakialaman. Aba, bumalik na ang kolehiyalang anak ni Song. Balita ko nagdadrong ka diyan sa syudad. Laruan mo lang yan para kampihan ang tatay mo? Bata, naliwanagan na ang tatay mo. Huwag ka nang magulo pa dito. Xiao Yan, 3 milyon para sa 33 milyong pisong halaga ng paninda. At sabay-sabay pang lulunupin ang bundok ng Barangay Nieve. Boss SW, napakalinis ng iyong plano. bata, hindi opisina yang bundok. Hindi mo yan kayang daanin sa keyboard lang. Usapang kalsada ang labanan dito. Kung hindi ko bubuksan ang cable car ko, hindi bababa ng bundok ang mga bulaklak ng yelo ninyo. At sino nagsabi sa iyo na cable car lang ang tanging daan pababa? Sarado daan, walang snowmobile, walang cable car. Ano pang ibang daan mo? Gamit natin ay drone pang kargamento. Anti-crosswind platform para sa kataasan, kayang magbuhat ng 80 kilo. May temperature control pod, naka-record ang temperatura at vibration. 80 kilo? 10,000 kilo ang ani natin dito. Kailan pa matatapos yan? Ang unang lipad na ito, hindi para ilabas lahat. Para saan pa? Para ipakita sa iyo na ang tinatawag mong nag-isang daan. Simula ngayon, hindi na lang isa. Premium grade ang kahong yan. Kapag nahulog, at least 200,000 ang lugi. Hindi yan mahuhulog. Nagpapanggap na magaling. Sa ganitong masamang panahon. Paglampas niyan, diretso sa bangin ang bagsak. Crosswind sa kanyon, 14 na metro bawat segundo, 18 sa bugso. Ang diferensya sa taas ay 320 metro. Dadaan ang lipad sa paanan ng bundok, iiwasan ang cover ng cable car. Hindi siya nagyayabang. Kinompute talaga niya yan. Niebe 1, lipad na. Anong silbi ng lumipad? Sobrang gulo ng hangin sa kanyon. Sasabog yan, yelo lang yan. Xiao Yan, baka pwedeng huwag na? Napakamahal ng kargang yan. Ay, hindi lang to karga. Ito ang bagong daan ng buong barangay. Pagkakita sa drone na matiwasay na dumaan sa itaas ng kable. Ang kumpiyansa sa mukha ni Shen Wanqiao ay unti-unting napapawi. Song Yan, pag-isipan mong mabuti. Ni barangay nyo, di kayang bayaran. Huwag kang mag-alala, Boss LA. Iniwasan ko ang iyong cable car.
At iniwasan ko rin ang pamumukha mo. Huwag kang mayabang. Hindi ibig sabihin nakalipad, makakalapag na. Malakas hangin, makapal niebe. Hindi ko na makita ang linya. Buksan ilaw, ilipat banig. Huwag kang tumayo sa ilalim ng pod. Kopya. Sa sandaling iyon, isang malakas na crosswind ang biglang humampas. Bumuelta ng malakas ang drone at umugay sa ere ang kargamento. Nagsigawan ng mga taga-nayon. Chiao yan, mahuhulog. Mahuhulog yan. Tay, tignan mo. Mahuhulog na. Buksan ang anti-sway compensation. I-lock ang pod damper. Ibalik ang posisyon. Kumalma na. Nagawa niyan, nagawa niya. Temperatura ng pod, 2 degrees, stable ang vibration, buo ang pakaging. Ang unang kargamento, matagumpay. Kaya natin to, naihatid talaga. May pag-asa na ang bulaklak ng yelo natin. Chiao yan. Tunay ngang nagawa natin. Nagawa ang unang kahon pero 10,000 kilo ang kailangan sa baryo. Kulang ang ilang drone para dito, abutin tayo ng magdamag. Ang hiyawan ng mga taga-baryo ay biglang namatay. Parang timba ng malamig na tubig. Narinig nyo ba? Inamin din niya. Imposibleng mailipad ang 10,000 kilo. Umirma na kayo ng kontrata. Ibigay nyo na lang yan. Song yan, may ibubuga ka talaga. Isang kahon, bilib na ako. Paano liparin ang 10,000? Pirmahan na. Wala akong inilaban. Binuksan ko lang ang tablet at inilabas ang 3, topographic map ng niebe. Ang bundok, bangin, lumang weather station. Lahat kita sa screen. Sira na weather station. Anong tinitingin mo dyan? Pwede tayong magkabit. Kung hindi kaya ng isang drone, di huwag nating paliparin. Nang paulit-ulit, Anong ibig mong sabihin? gagamit ako ng drone para gumawa ng cable car sa Himpapawid. Hahaha. Nababaliw ka na ba? Gagawa ng cable car gamit ang drone? Akala mo nasa pelikula ka? Hahaha. Makinig kayo lahat sa plano ko. Iina, ikaw at ang grupo mo, ayusin ang kargamento ayon sa gado. Espesyal na bulaklak ng yelo. Ang ordinary grade, balutin nyo ng maramihan. Kailangan. 20 tao, sumama sa akin sa lumang weather station. Dalhin ang mga steel bar, cable spool at generator. Ang natitira, linisin ang plataforma sa likod ng bundok. Yan, kung saan mo kami dalhin, susunod kami. Chiao yan, may patutunguhan ba to? Dad, yung isang kahon kanina, para yun sa mga mata ni Shen Wanqiao. Itong susunod natin gagawin para to sa buong baryo. Bawal tanggapin mula doon. Dad, hindi pa sila tapos maghatid, ha? Ang paghahatid ay unang hakbang pa lang. Kung may tatanggap ba sa kanila, ako ang masusunod. Yan. Sa ganitong panahon, kaya ba talagang lagyan ng cable car yan? Dapat kailangan. Hindi lang sa cable car titira si Shen Wanqiao. Tiyak na tatamaan niya ang receiving point sa ibaba. Song yan. Ka-notify lang ng cold storage sa ibaba. Hindi na nila tatanggapin ang produkto natin. Anong dahilan nila? Delikado ang bodega dahil sa snowstorm. Tumatanggap pa rin sila ng mga gamit ng turista ng pamilya Isi. Shen Wanqiao na naman. Di nagamit ang cable car, pero nasa bodega pa tayo. Hindi ba't gusto niya tayong tuluyang patayin? Iina, huwag mo muna silang awayin. Ipak muli ang yelo, lagyan ng sensor. Kung di tanggap, gagawa tayo ng sariling collection point. Dito sa bundok kita tayo. Lumang weather station, sementado. Isara at iFilm. Next sa mobile unit. Kahit magandang maga. Ako. Yanzi, alam mo na agad na gagawin niya to. Yung mga monopolista, hindi lang sa isang pinto na nanakal. Naayos na lahat ni Itay. Hindi tatanggapin ng bodega sa baba. Tumanggi na convoy, umalis na rin ang testing site. Akala niya, sa paglipad ng isang kahon, maghihimagsik na ang mundo. Kapag pinaghirapan nilang dalhin, yan pababa at natuklasang walang tatangga. Mas maganda iyon. Tandaan, mahalaga ang kargamento. Kung hindi makapasok sa bodega, hindi may sara ang kontrata, hindi may benta. Wala pa rin yan kundi isang bungkus ng damo. Kung kaya raw gumawa ni Song Yan ng daan sa langit. Gusto ko talagang makita kung mula sa langit. Niya rin ibabagsak ang kanyang mga mamimili. Pwedeng gawing bodega ang lugar na to. Sementado, di mahangin, mataas. Pwede na. Sarado ang bintana sa silangan, may thermal film ang sahig. Generator sa mobile cooling unit. Ibaba muna sa 2 degrees Celsius. Bumababa pa rin ang potency, pero mas mabagal kaysa sa inaasahan ko. Natulungan tayo ng sobrang lamig ng snowstorm. Pero hindi tayo magtatagal ng ganito. Kaya sa loob ng 2 oras, kailangan natin maitayo ang cableway. Song Yan, anong binabalak mo? Di kayo tatanggapin sa baba. Kahit ibaba mo. Walang bibili? Kung walang tatanggap, hindi ba wala rin tayong pinaghirapan? Hahaha. Sinong nagsabi na kailangan sa bodega ng ese? Kung hindi sa bodega, ibebenta mo sa kalsada o ilalako mo sa palengke. Bawat kahon ng bulaklak ng yelo mula sa oras ng pagpitas, pagkakatanim. Altitude coordinates, cold chain curve, vibration records, lahat yan i-upload. Ang bodega ay pintuan lang ng lumang supply chain. Ang data ang susi ng bagong supply chain. Huwag kang magmagaling. Kung hindi tatango ang pamilya SY,
Kahit isang dahon, hindi mo mabebenta. Panoorin mo kung paano ko ibebenta. Magsimula. Ngayong gabi, gagawin muna nating dekorasyon ang cable car ng pamilya Alay. Song Yan, masyadong malawak ang lambak, magulo ang hangin. Kaya ba talagang mahila ang tali? Kevlar cable, sobrang lakas. Hindi lubid, kundi pagkakabit at kontrol ng hangin. Yan Z, kapag naputol to, laglag ang buong kargamento. Wala nang pag-asa. Kaya ang unang biyahe, walang kargada. Bakit? Duwag ka na? Kanina ang yabang mo ay. Yan lang pala ang kaya mo. Timbangin muna, sukatin ang sway, tension, at braking. Buhayin muna natin ang cable car, saka na isakay ang bulaklak ng yelo. Tama. Pinindot ko ang start, 2 drone, harap at likod. Parang 2 pulang tuldok na lumilipad sa tapat ng kabilang bangin. Dahan-dahang hinihila ang kabel papunta sa kabila, pero nanghampasin ng hangin. Nag-wield at kumawag ang buong kabel sa air. Umuga. Mapuputol yan. Hindi mapuputol, sumasabay sa hangin. Higpitan sa east and shore. Duwagan ng kalahating metro sa west. Ibaba ang drone ng 3 metro. Gawin natin ng hangin para ang cable. Sumunod agad ang mga taga rito sa utos ko. Dahan-dahang bumaba ang pag-uga ng bakal na kable. Dumating na sa kabila. Kuya yan, narito na ang dulo. Nasalo namin. Kapit lang. Walang yelo muna, ikabit ang pampabigat. Isinabit ng taga rito ang kahon sa cable car. Dahan-dahang tumawid ng bangin, pero walang tigil ang hampas ng bagyo. Nakasubaybay ang mga mata ng lahat. Nagmamagaling ka pa, babagsak din yan. Sige, bumagsak na. Biglang humampas ang malakas na hangin sa bangin. Kumawag ang kahon, umalingaw-ngaw ang puli. Naku, sasabit yan sa pedal ng bangin. Song Yan, I-activate na ang secondary brake. Sagad ang dumping, kalimutan ang bilis, ang mahalaga ay stable. Nandito na ang kargamento. Nandito na. Hindi na diskaril. Tagumpay. Tagumpay talaga. Ang daang kahit lumuhod ako ay hindi ko makuha. Literal na hinugot ni Chiaoyan mula sa langit. Huwag muna kayong magsaya. Illegal yang pinatayon yung cable car. Kapag masama, buong baryo makukulong. I-report ko na. Illegal na transportasyon yan, panganib sa publiko. Gigibayin din yang basurang yan. Sige, mag-report ka. Ikaw, Ito ang registration para sa emergency na paghahatid ng produktong agrikultural. At ito ang temporary flight operation clearance. Ang ginawa ko ay isang temporary temperature control transport system. Hindi tulad ng cable car ng SA na kaya mong ipahinto. Sige. kailan mo pa inihanda ang mga yan? Simula nang malaman kong ang Barangay Nieve ay may isang cable car lang. So, hindi lang pala bigla ang pagmamatapang si Xiao yan. Nakita na niya agad ang pinakamalaking kahinaan ng bundok na to. Unang batch ng 10 kahon dalhin sa temperature controlled warehouse. Espesyal na grupo, ikarga ayon sa serial, buksan sensor. I-reseal ang mga kahon. Lusot. Tingnan nyo, yung bulaklak ng yelo natin, nilampasan talaga. Ang cable car ng pamilya SY. Unang batch, 10 kahon, dumating. Normal ang temperatura, buo ang mga kahon. Pwedeng ipagpatuloy. Shen Wan Kiao, kahit hindi mo paandarin ang cable car mo. Makakababa pa rin kami ng bundok. Yan. Napaandar talaga nila. Anong gagawin natin? Kahit may baba, di mabebenta. Abisuhan lahat ng buyer. Kung sino man ang tumanggap ng produkto ng Barangay Nieve. Huwag na huwag ng mga pang makapasok sa tourist spot channels ko. Ayos. Stable ang potency level. Song Yan, ligtas ang 10 kratong ito. Muntik na magsaya ang mga taga-barangay, nang biglang may ilang itim. Na van ang huminto sa labas ng bodega. Ito na ba, yung delugyo na isinugal niyong ibaba? Boss Liu, bumili ka na noon ng bulaklak ng yelo namin. Alam mo ang kalidad. AMEA. Noon yon. Noong gumagamit pa kayo ng legal na cable car. Ngayon, yung mga drone at kung ano-anong lubid na ginamit niyo pambaba. Malay ko ba kung nasira ang visa nito sa pagkabugbog? Nandito ang resulta ng test. Stable ang temperature sa buong biyahe. Hindi lumampas sa safety threshold ang vibration. Hindi ko maintindihan ang numerong yan. Wala pa itong kaukulang papeles. Masyadong malaki ang risk ng kargamento ninyo. Paano mo gustong bilhin? 2 per kilo? 2? 1,000 bawat kilo ngayong taon ang bili nyo. Ito ay premium na bulaklak ng yelo. Nang hold up ba kayo? Kung ayaw, di huwag. Ni Dus hindi nyo mabebenta yan. Si Shen Wan Kiao ba ang may pakana nito? Kapitan Song, huwag kang magbintang kung kani-kanino. Tinutulungan lang kita. Song Yan, nagawa mo magbukas ng daan palabas. Pero wala pa rin gustong bumili. Hindi ba't marunong kang lumipat? Pakilipat mo rin dito ang mga buyer mo. Hahaha, bukas ng daan. Pero hawak pa rin sa league ng iba ang kalakal natin. Kailangan na ba talagang ibenta ng dos? Hindi ako umimik. Nakayuko lang ako sa tabi ng mga kahon. Naglabas ako ng isang itim na QR traceability code. At idinikit sa unang krat ng bulaklak ng yelo. Ito ang kaugnay na datos ng pag-aani at reservasyon ng mga ito. Mag-online auction ka. Di nila maintindihan ang datos, pero may ibang makakaintindi. Binuksan ko ang tablet at ikinonect sa live stream.
Saka in-integrate sa herbal bidding system. I-upload ang datos ng bawat krat. Seryoso ka ba? Sa industriya ng herbal, hindi porket nag-live ka, may bibili na agad. Tama ka. Hindi ordinaryong live stream ang magbebenta nito. Pero ang bukas na datos, binebenta nito ang tiwala. Diyos ko, Metro Medicina Corporation, Hospital Formulation Center, Bioextraction Lab, ang lalaki ng mga potential buyer na to. Ginungsong, maaari bang ipakita ang paunang test report? Ang data ng total flavonoids, polysaccharide activity at concentration level. Nasa kanang bahagi lahat ng screen. Pati vibration data ng transportasyon, nandito rin. May record bawat krat, iskan lang. Saan temperature zone ngayon nakalagay ang kargamento? Nasa temporary cold transit point, stable sa -2 degrees Celsius. Bukas kami sa third-party retesting na gusto nyo. Kapitan Song, sinisira nyo ang sistema. Simula na ang auction ngayon. Ang starting bid, 1,500 bawat kilo. 2,000 sis. 3,002. Akin na ang kargamentong to. Boss Liu, hindi ba kanina sabi mo, 200 lang ang kaya mo? Walang bisado, hindi sila dumaan sa local na channel natin. Sinong nag-utos sa inyong magbenta ng ganyan? Kami ang nagtanim ng bulaklak ng yelo. Kami ang gumawa ng kalsada. Kami ang kumuha ng datos. Kung sino ang bibilhan namin. Kailan pa namin kailangan ng permiso ng pamilya kasi? Huminto ang final auction price sa screen. Sa 4,800 kada kilo. Nagwala sa tuwa ang buong barangay. 4,800. Hindi tayo lugi, nakaahon tayo. Xiaoyan, tutu ba to? Tay, barat na presyo dati hindi bulaklak ng yelo ang binabarat. Kundi ang mga natin na hindi makita ang mga buyer. So, simula pa lang hindi mo na talaga planong lumuhod sa mga midleman? Naghintay lang ako na maging solid ang unang batch ng datos. Boss SY. 4,800. Paano sila naglakas loob na laktawan ako? Boss SY, hindi lang basta nagbebenta ngayon. Nabuo na nila ang data chain. Direkta ng kinikilala ng mga buyer ang Barangay Niebe. Presidente Lu, may problema sa Barangay Niebi. Isang baryo lang yan. Shen Wanqiao, hindi mo kayang supilin ang ganyang kaliit na bagay. May drone siya. At hindi na ito tungkol sa baryo lang. Ginugulo na niya ang buong supply chain ng medisina. 4,800. Wala pa akong nakita ganto. Dati, kung ano ang sabihin ni Boss Liu, yun na yun, kailangan magmakaawa bumili. Yun pala, bayad sa labas. Kayang magbayad ng ganito kalaki. Xiao yan, malaki ang utang na loob namin sa iyo ngayon. Nalampasan niya ang cable car. Nalampasan din niya ang midleman. Xiao yan, mula ngayon, ikaw na. Ang magiging haligi ng Barangay Niebe. Seg, tumango ang mga taga na yon. Sa sobrang emosyon, may iba na pati ledger at itulo ng lupa ay ipinipilit ibigay sa akin. Tinanggihan ko. Hindi ko tatanggapin ang mga lupa nyo. Bakit? May tiwala kami sa iyo. Ngayon, natalo si Shen Wanqiao. Hindi dahil sa cable car niya, kundi dahil ginawa niya itong kutsilyong sumasakal sa inyo. Kung sa susunod, lahat ng bulaklak ng yelo ng Barangay Niebe ay sa akin ang dadaan. Eh ano nang pinagkaiba ko kay Shen Wanqiao? Xiao yan, naisip niya yun? Ganun siya kalayo mag-isip. Ang gusto kong gawin ay hindi ang palitan ang taong magdidikta sa inyo. Kundi tiyakin na sa susunod hindi na kayo kailangang lumuhod para magmakaawa. Anong gagawin natin? Magtatayo tayo ng kooperatiba. Kusang loob na pagsali walang bayad. Ang kooperatiba ang magpapatayo ng drone ramp ng mababang temperatura na. Sentro ng paghiwalay, digital auction. Bawat produkto may code. At sariling bayaran. Sinong magbabayad niyan? Kukunin ang 10% ng kita para sa pondo. Mag-invest ako, barangay magbibigay ng espasyo. Lahat ng accounting ay bukas sa publiko, buwan-buwan ipapaalam. Ako ang bahala sa grading ng herbs at quality standards. Bawat kahon, walang palakasan, datos lang. Ako sa barangay, magpalista lang. Walang pilitan sa ayaw. Sasali ako. Isa-isa nang nagtaas ng kamay ang mga taga-bukid. Ang mga taga-bundok na ito, na 10 taong inapin ng pamilya SY. Hindi na nagmamakaawa, gumawa ng sariling daan. Ay, magtatayo raw sila ng kung anong digital na kooperatiba. Sabi nila, diretso nang ibebenta unlin ang bulaklak ng yelo. Magtatayo pa sila ng drone tekyo from Shen Wanqiao. Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking sakit ng ulo dito? Nilampasan niya cable car ko. Tay, Kinakalaban niya ang buong barangay, nilalampasan lahat ng midleman. Kapag pumutok ang ganitong sistema, sa hinaharap, ang mga high-altitude herbs, hindi dadaan sa platform. Lahat, cert, warehousing. bubutasin ang data chain nila. Eh ano nang gagawin natin? Putulin mo ang certification nila. Putulin mo ang warehousing. I-freeze ang platform account nila. Ipaalam mo kay Sungyan, marunong ka mang lumipad. Hindi ibig sabihin noon ay makapasok ka na sa palengke. Sungyan, maghintay ka lang sa akin. Mainit pa rin nagpapatuloy ang rehistrasyon para sa kooperatiba. Kakasend ko lang ng unang listahan ng kagamitan kay Eyina. Nang biglang tumunog ang telepono. Marsong, esensya na po. May bago lang pong abiso. Kailangan po ng batch ninyo. Kailangan provincial cert, kundi walang bayad. Nag-text sa akin ang testing agency. Nagsasabing may system maintenance sila. Hindi na talaga sa ngayong araw. Kinansela na rin ang reservang cold storage sa baba ng bundok. Iyak, gawa na naman ito ni Shen Wanqiao. Sa wakas, umilos na rin ang taong nasa likod ni Shen Wanqiao. Sungyan, sa negosyong herbs, porke nagpalipat ka lang ng ilang drone. Akala mo mababago mo na ang sistema? Kalabanin mo ako? Kulang ka pa sa gulang. Tatlong panig ng problema, sabay-sabay. Hindi ito nagkataon lang. Hindi kailan mo ba ang isang bulaklak ng yero? Xiao yan, nabuksan na natin ang ruta. Nakahanap na ng buyer. Pero kung nakaipit ang certification, hindi pa rin makakapasok ang pera. Unang hang, kalsada. Pangalawa, presyo. Pangatlo, kwalifikasyon na ang hinaharangan nila. Ginungsong, ako si Lu Yuanchuan. Ako ang tagapamahala ng Metro Yuan Herbal Platform. Maraming pamilya ko ang mataas sa sistema ko para bumili. Problema. Hoy bata, huwag kang ganyan. Nakita ko yung drone pangkargamento mo. At yung data chain ng bulaklak ng yelo. Nakakabilib. Kaya hinarang mo ang sertifikasyon at bodega namin. Kailangan na merkado ng kaayusan. Kaya binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ang Niebi Base, 70% nito, kontrolado ng Yuanchuan. Yung drone logistics mo, isasama sa supply chain ko. Ikaw pa rin ang technical director. Ang mga taga na yon ang magtatanim. Hindi ka mawawalan ng pera. Gustong lamunin ni Shen Wanqiao ang bundok. Pero ito si Yuanchuan, para lunukin ang buong industriya. Paano kung tumanggi ako? Eh di hindi makakapasok sa testing at cold storage ang bulaklak ng yelo nyo.
Kahit maganda, walang papeles. Wala lang yan. Luy Wanchuan, sa tingin mo ba porket? Hinarang mo ang lokal na testing, luluhod na ako sa'yo. AME, ano pa nga ba? Ano pang magagawa mo? Mas mabuti linawin mo. Itong batch ng bulaklak ng yellow mula sa Barangay Nieve ay hindi dadaan sa platform mo. Direkta ito sa Provincial Drug Testing Center. Impossible. Wala kayong transport permit. Wala rin kayong provincial appointment channel. Meron na ngayon. Isang helicopter. Kailan mo pa nakuha to? Alam ko nang haharangin nila. Boss Lou, na-block mo ang warehouse at local testing namin. Pero kaya mo bang harangan ang Provincial Medicina Testing Center? Ayun na, core grade Nieve 1, nasa temperature control pod. Ipaubayan sa bawat residente, iskan ang ear code bawat kahon. Lahat ng datos, diretso sa buyer at Provincial Medicina Testing. Nakuha ko. Tay, nagpadala pa talaga siya ng helicopter. Hindi ba sabi ni Presidente, Lu wala na siyang paan? Manahimik ka. Siya o yan, pasado na ba tayo dito? Nakapasa lang tayo sa certification. Hindi titigil si Luy Wanchuan. Sige, napakagaling. Dahil gusto mo ng transparency. Sisiguraduhin kong magdududa ang merkado sa datos mo. Peking air freight, hindi pasado sa standards. Maghanap ng kahalintulad na produkto. Lagyan ng tatak ng niebe. Guluhin ang merkado. Tingnan natin kung anong alas mo ngayon. Niebe herbal, bagong ani galing bundok, pareho sa gamit ng pharma. Kalahating presyo ngayon. Di ba, mga kapamilya? Kahapon lang sumikat ang niebe herbal. Ngayon ang dami na agad sa merkado. Ito ba ay himalang gamot o paloloko lang? Di mabuksan ang QR code. Ito yung pinagmamalaki nilang traceability. Nakakatawa kayo. So yan, may problema. May lumabas ng mga peking Nieve herbal sa merkado. Lahat sila ngayon tayo ang sinisisi. Sobrang lason talaga ni Luy Wanchuan. Nagbibenta siya ng peke. Pero tayo ang sumasalo ng sisi. Ito ay isang malaking scam. Binablock ang kalsada, warehouse, at certification. Ngayon naman, tiwala ng tao ang gustong sirain. Ang totoong gustong wasakin ni Luy Wanchuan ay hindi lang ang batch na to, kundi ang pangalan ng Barangay Nieve. Ano gagawin natin? Papaliwala tayo. Wala sa isang pagwana. Hahayaan na lang natin silang manira? Mag-public inspection tayo. Tawag sa testing center at buyers. Media at consumer watchdogs. Ilagay ang peke at tunay sa iisang mesa at hayaang magsalita ang datos. Magkakaroon ng public hearing ang Barangay Nieve. Mabuti. Kung mas atat silang patunayan ang sarili nila, lalong magmumukhang guilty. Magtanong kayo na mahigpit. Butasin ang data chain hanggang maging Swiss cheese. Naintindihan ko. Sungyan, ang merkado ay hindi bundok ng niebe. Hindi malalampasan ang pagdududa sa puso. Hihintayin kitang lumuhod sa akin at magmakaawa. Ginoong Song, sinasabi niyong ang mga fake ay hindi galing sa Barangay Nieve. Paano niyo yon mapapatunayan? Hindi naman pwedeng hindi lang dahil sinabi niyo. Bawat kahon mula sa Barangay Nieve, mula sa eksaktong segundo ng pagpitas, ay may natatangi ng serial number. Ang ipinapakita sa screen ay mula sa kahon na ito. Ito ang birth certificate ng bulaklak ng yellow. Ngayon, pakiusap sa inspector na itest ito. Peke ang QR code, hindi pumasok sa database. Paano kung ang database niyo ay gawa-gawa rin pagkatapos? Kung ganoon, tawagin na natin ang orihinal na flight log ng drone. Sa malaking screen, lumitaw ang nakaraang gabi na malakas na bagyo ng niebe. Pulang ilaw ng drone, dala ang mga kahon. Dumaan sa cable car. Ang tala ng pitas, ang balot, ang pangalan. Pwedeng dayain, pero ang wind speed at vibration. At oras ng bagsak, hindi pwedeng dayain ang log. Kumpleto ang data chain ng tunay na produkto. Imbestigahan ang pinagmulan ng peke. Narinig nyo? Ang peke ay hindi sa amin. Panalo ka na. Ilalabas ang lahat ng batch ng tunay na produkto. At hahabulin din namin ang pinagmulan ng peke. Sino ang nasa likod ng pameke? Sino gustong sumira sa kabuhayan ng buong barangay namin? Wala kaming palalampasin kahit isa. Presidente Lu, masamang balita. Ang supply ng fake. Ang mga transaksyon nila sa mga tauhan natin sa loob ng platform. Nalubuhan na lang ang natika. Kapalihan din natin ang batch na ito. Ligtas na ang lahat ng core bulaklak ng yellow. Tuloy lang, huwag tumigil. Xiaoji, kapag nagkaproblema to, may mamamatay dito. Manahimik ka. Kapag hindi natin naputol ito, tapos na ang ama ko. May aberya sa tensyon sa silangang angkla. Mali ang karga ng cable sa songyan. Full stop ang operasyon. Break ang mga kargamento sa air. Itaas ang drone. Bawiin ang tensyon ng main parachute. Mahuhulog ang kargamento. Hindi ito aberya. May pumuputol ng cable. Shenwan Kiao. Sa gilid ng bundok, susubukan pang putulin ni Shen Xiaoji ang pangalawang kabel. Biglang may isang maliit na drone na sumugod pababa mula sa snowfall. Tinutok ang malakas na ilaw diretso sa mukha niya. Energy. Putulin mo yan, paninira sa produksyon at panganib sa publiko. Huwag mo kong takutin. May nakakita ba? May IG ang drone. Nakita ka ng buong barangay.
Bitawan mo ko. Anak ako ni Shen Wanqiao. Muntik mo nang ipahamak ang buong barangay. Kaya pa ng cable. Sagipin muna ang kargamento. Saan ako nakapasag mo sa kabila? Mano-mano kong pinatakbo ang kableway. Dahan-dahang gumalaw ang tatlong pod. Sa malakas na snow, lumapit ang pulang ilaw sa kabilang pampang. Sa wakas, ligtas na nakalapag ang tatlong kahon ng bulaklak ng yelo. Shen Wanqiao, oras na para pirmahan mo to. Songyan, aligal yang kableway mo. Inspection lang ng anak ko sa panganib. Wala akong sinasabi. Ipapalabas lang namin. Ang high-definition video mula sa drone sa malaking screen. Shen Wanqiao, pinaghihinalaan kang nag-utos ng paninira sa produksyon, negosyo, at paglalagay sa panganib sa publiko. Impossible. Pwedeng gayahin ang datos na yan. Ipaliwanag mo nga kung bakit. At alam mo bago yung position siya cable. Tinawagan mo siya ng 12 beses. Shen Wanqiao, 10 taon mong binusalan kami. Dito na natatapos ang daan. Itay, iligtas mo ko. Hahabulin sana ni Shen Wanqiao. Pero pinigil siya ng mga otoridad at isinakay sa isa pang sasakyan. Bumagsak din sa wakas. Buti naman. Hindi na natin kailangan magmakaawa sa cable car. Sag. Congrats! Natanggal mo ang isang maliit na tinik. Ikaw na ang susunod. Huwag kang mayabang. Ingnan natin kung gaano katagal-tatagal ang kooperatiba mo nang wala ako. Ang iyong kooperatiba, ilang araw kayang mabubuhay? Kung ganoon, baguhin natin ang paraan ng pamumuhay ng merkado. Songyan, mas maagang dumating ang bagong snowstorm. Sa 40 minuto, lalampas na sa limit ang bilis ng hangin sa bangin. Nandoon pa ang huling batch ng pinakamahalagang bulaklak ng yelo. Ito ang pinakamahal na mother seed ngayon. Dapat ba nating iwan? Hindi pwedeng may mangyaring masama sa tao. Hindi tayo atras. Kapag nabulok sa bundok ang huling batch na yan, mamamatay agad ang kooperatiba sa unang hininga pa lang. Ginoong Song, masyadong delikado ang snowstorm. Kung hindi makumpleto ang delivery ngayon, kanselado ang order. Huwag kayong mag-alala, makukumpleto namin ang delivery sa tamang oras. Gamitin ang cargo cable para sa mga kahon. Ilagay ang mother seed crate sa drones. Helicopter lang para sa cold chain pod. Ang huli 20 kahon ng ilang mahalagang banda. Masyadong delikado kapag pinagsabay ang tatlong sistema. Kaya nga ang pinakamaikling ruta lang ang gagamitin sa bawat linya. Mga kabarangay, kumilos na. Sunod-sunod na lumipad pay taas ang 6 na drone pangkargamento. Sa di kalayuan, isang helikopter ang lumitaw mula sa makakapal na ula. Isang mother seed crate ang umaalog sa hangin. Magbabanggaan. Bumaba ng bahagya, drone 2. Drone 3, saluhin ang hangin. I lock ang pod. 3 drone ang dumosdos at halos sumayad sa snow slope. Ang huling kahon ng pinakamahalagang bulaklak ng yelo ay matagumpay na naipasok sa cold chain cabin ng helicopter. Kumpleto na ang lahat ng kargamento. Normal ang temperatura. Kakaangat pa lang ng helicopter, biglang nilamon ng blizzard ang buong bangin. Buti na lang umabot tayo. Hindi tayo umabot. Inagaw natin yan pabalik. Ginoong Song, ibig sabihin ba nito? Kaya na ninyong gawing traceable bawat kahon, ani hanggang delivery. Hindi lang traceable. Kung sino ang pumitas, kailan ito pinitas. Saan lugar ito dumaan, kung nagkaroon ba ng interaction sa temperatura. At kung lumabas pa sa standard ang vibration, lahat yan nakakobit na. At saka, yung mga peking bulaklak ng yelo sa merkado. Na may tatak ng barangay Niebe, natunto na natin ang supplier. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, natuklasan nilang ang mga peking produkto ay binili at ipinakalat ng Yuan Chuan app sa merkado. Para sirain ang pangalan natin. Sangkot ba si Lu Yuanchuan dito? Dinurog ng Yuanchuan app ang barangay Niebe. Press. Lu, tinanggal na kayo ng partner, nandito na regulators. Lu Yuanchuan, kailangan mo makipagtulungan sa investigasyon. Kompetisyon lang. Pemimic supply, pagmamanipula platform, at malisyosong pagbablock, hindi YAN kompetisyon sa negosyo. Gusto naming pumirma ng isang long-term direct procurement agreement sa Niebe Digital na kooperatiba ng Herbal. Patuloy kaming magsisikap para bigyan kayo ng mas marami pang sorpresa. Sag! Sa pagkakataong ito, wala nang makakapagbaon sa atin pabalik sa yelo. Ang Niebe Digital na kooperatiba ng Herbal. Ang unang batch ng 137 na pamilyang miyembro ay kumpleto ng rehistrado. Simula ngayon, bawat kahon graded at presyohan sa datos. Walang palakasan, walang backer. So, di na tayo magmamakaawa sa iba? Di na. Kooperatiba na bahala sa testing, cold chain, auction. Bawat pamilya hiwalay kita. Mas magaling, mas mataas presyo. May daan na, pero hindi pa ito ang dulo. Ang tunay na gusto naming baguhin ay ang kapalaran ng bundok na to. Note na 208 ilagay sa secondary medicinal warehouse. Note na 209, I recheck dahil abnormal ang temperature control. Hiwalay na selyuhan ang crate ng mother seed. Hindi na ba dadaan ang herb sa cable car? Ang cable car ay para na lang sa mga turista ngayon. Sa kaliwa ay ang barangay Niebe, ang Area Herbal Logistics Line. Diyos ko, napakaganda naman nito. Aerial Logistics. Dati, hindi ko ito makaniwalaan kahit sa panaginip lang. Tama nga, nasa tao ang galing. Napakatalino ng pag-iisip. Dati, ang akala ko ang bundok na ito ang bumubuhay sa amin. Pero siya rin kumukulong sa amin. Hindi ang bundok ang kumulong sa atin. Ang kumulong sa atin ay ang mga pagkakanduan ng ibang tao.
Galing ito sa Plateau Herbal Association. Gusto nilang ilin tayo. Sa buong Western Herbal Belt. Ang buong Western Line, hindi lang Barangay Niebe, yan. Kaya ang niebe ay simula pa lamang. Walang kwenta, ambisyon sa herbal market. Kalinisang pangarap, wala ring silbi si Luy Wanchuan. Nagawa pa nilang patumbahin siya? Mukhang ako mismo ang kailangang kumilos. Songyan, handa ka na ba sa pagkakataong ito? Sinira ang lumang daan, ang bagong landas ay nagsisimula pa lamang.